babae ang mga edad 40s at 60s or 40s to 60s. Ano nga ba ang hiwagang bumabalot dito? Meron ba itong scientific or psychological explanation? Ito ay meron. Meron. Marami sa inyo ang nag-aantay ng content na ito dahil marami sa inyo ang asawa ay ng babae kung kailan tumanda. Tama, mali? Diba? Marami kayong experiences dito. Meron akong mga nare-receive na message na hiwagang-hiwaga. Ginayuma daw yung asawa niya, yung husband niya. Kasi daw sobrang bait noong unang mga dekada ng kanilang kasal. No, 20s, walang bad record. 30s, walang bad record. Wala daw ni isang issue ng pambababae. Ngayon, nung tumapak ng 40s, 50s, 60s, apakisa nga daw ng babae, grabing mambabae yung kanilang mga mister. And this is the reason why. Alam niyo kung ano? Meron tatlong nararamdaman ang inyong asawa pagtapak ng 40s. Pataas. Una, naboboring ang asawa nyo sa mga edad na ito. Pangalawa, nawawala ng thrill ang kanilang buhay. Pangatlo, wanna feel alive again. Okay, remember this. Wanna feel or they want to feel na sila'y buhay. Hindi yung buhay na natin mo kapuso, may pulso. Ang ibig ko sabihin, it's a, idiomatic expression na nagsasabi na parang from naboboring, na nawawalan ng gana sa buhay, gusto nilang ganahang muli. So yan yung tatlong yon. Boring, no thrill, want to feel alive again. Yan tatlong yan. Ang basically nararamdaman nila kung bakit sila ng bababae. Ngayon, matanong nyo, ano naman yung mga yan? Ano yung scientific? Sabi mo, scientific explanation psychological explanation this is midlife crisis. Okay, take note of that. Midlife crisis. Search niyo yan. I-google niyo yan. Tanungin niyo yung si Gemini, yung AI niyo. And pag-aralan niyo if you're interested. But here, okay lang na hindi na, I will explain to you directly kung bakit. Merong pangyayari sa buhay ng isang lalaki na kung saan pagtapak niya ng mga ganitong edad sa kalaghatian ng buhay niya. Kasi ito yung mga edad na nangangalahati na yung buhay mo Diba? So basically, if ikaw, ang lifespan ng Pilipinas, let's say for example, ang mga tao dito, mga kalalakihan ay 72, 73, 74, 75. Yan yung mga nakikita ko sa mga nababasa ko, 71, mga ganyan. So let's say ang range is 70 to 80, yun yung lifespan. Hahatiin mo sa gitna yun. And what is the age? The age is 40, right? 40, yun yung mga age. That's the reason why doon tayo nag-start. Yun yung naging basis niyan scientifically. So, midlife crisis ang tawag dyan. Ito yung panahon kung saan merong malalim na pagmumuni-muni ang isang tao. Naiisip niya na, tumatanda na ako, umiidad na ako, nagkukulubot na ako, namumuti na yung buko, nalalagas na yung buko, hindi na nagpa-flag racing ceremony aking mga ganyan. Di ba? So, in that manner, in that way, nakakaisip sila ng mga kung ano-ano, ng mga pangyayari. So, sa madaling salita, those things are what we call regrets. Marami silang regrets dyan sa kalagatian ng taon na yan. Kasi naisip nila na, nangangalahati na ako baka mamamatay na ako ng 80 anyos, 80 years old, 75, patay na ako Yun yung inaano nila, niluluk forward nila in the future. Kaya niluluk forward sila na baka nangangalahati na sila, malapit na silang mamatay, may mga ganon, kumukuluntoy na, kumukulubot. And what will happen is sasamantalahin nila yung pagkakataon. So yung pagiging boring nila, gagawa nila ng paraan yan. Yung nawawala ng thrill, gagawa nila ng paraan yan. Yung gusto nila ng want to feel alive again, gagawa nila ng paraan yan. Kasi nga, tumatanda na sila. And what is the solution na naiisip nila? Pambabae. Okay? So, yung pambabae na yan, ang isa sa naiisip nilang pinaka-effective, pinaka-matindi na pampasaya, Ito ang mga epekto. Yan. Ang result nito ay excitement. May excitement na nararamdaman ang mga kalalakihan. Kaya yan, pag yan sinaway nyo, pag yan hinuli nyo, itatakwil kayo niyan. Kasi yung excitement mawawala. So ayaw nilang mawala yung excitement. Hihiwalayan kayo niyan basically. Di ba? Nagtataka kayo, ay bakit kami ipinagpalit? 4 ng anak niya. Magaganda yung mga anak, mga successful sa kanilang mga karero, sa pag-aaral, iniwanan, kagaganda ng mga anak. Yung asawa, okay naman, iniwanan. So that is because of the excitement na nakukuha sa pambababae. Another reason, newness. Pag sinabi natin newness, gusto niya na may effect na bagong asawa. Di ba? Bagong babae.
bagong adventure. Diba? Kung dati ikaw yung kasama niya pagta-travel sa ibang bansa, ngayon hindi na. Ang kasama niya ay yung kabit niya. And merong feeling newness na iba yung kasama ko, iba yung aking kasiting sa gabi, sa kama. Let's be direct, no? Iba yung putahe, di ba? You see my point? Yan? Okay. So next is, last but not the least, feeling young again.